Hello guys, today is the December 16, start ng Simbang Gabi. So Simbang Gabi dito sa sa Spring, Texas. Okay, nakaano kami, national costume, barong. Any barong, show them your barong. Okay, ito yung bagong barong na binili ko sa Divisoria, no? Sa minimis ko, parang maliit. Hindi ka actually maikli. Siguro dahil matangkad ako. Dapat long. Pero mura lang to eh. 1.3 lang yata bili ko. Anyway, may nakabarong sa harap ko kanina eh. Sabi ko, miss ko, parehas ba kami ng barong na yung barong niya see-through talaga? As in, kita mo yung panloob niya. Sa akin parang hindi naman. Naalala ko yung kinwento sa akin. Sinabi ni Doc Lawrence na kaya daw ganito ang damit natin, barong, gawa sa pinya para see-through. And to verify it, chinek ko nga sa internet, mandated talaga ng ating colonizer. So parang na bad trip ako dun eh, no? Proud ka pa naman magsuot ng barong, tapos eto pala simbolo ng ating pagiging alipin sa mga sa mga Espanggol. Pero syempre, nag-evolve na, no? Nag-evolve na rin yung panahon, nag-evolve na rin yung barong, to the point na itong barong ko pala may liner. So hindi siya see-through. Hindi katulad yung ibang barong na nakita ko dati na see-through, baka tang-utong mo pag wala ka panloob. Pero ito may liner, oh, ganda. And tinanong ko nga yung miss ko kung kita ba yung nasa bewang ko. Hindi naman. Hindi siya kita. Shout out kay shout out sa 4 Boys Customs. Tanggalin natin yung hirap tanggalin isang kamay eh. Oh, shout out 4 Boys Customs, no? Ginamit ko pang simbang gabi yung binigay mo sa akin. 4 Boys Customs. Oh. And parang a few days ago, nag-send ng message sa akin si Estre Alliance na tinatarget na naman daw yung mga Asians, no? Being a minority sa ibang bansa, minority tayo. O yan, no? Ang GX4. Ang GX4, tinatarget na minority tayo. So, syempre, know the laws kung nasaan kayo, di ba? Dapat alam niyo yung batas. Ignorance of the law. Kami yung last, second to the last. Know the laws, no? Ignorance of the law excuses no one. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko pwede sabihin hindi ko alam yung batas. Okay? So, sa Pilipinas, hindi allowed yung may mga PTC na magdala ng bakal. Hindi na yata applicable ang bakal kasi may polymer na Hindi allowed magdala sa loob ng simbahan. So nagsimba kami. Ayan, dala tayo. Hindi ko napapakita yung isa. Okay? What I'm trying to say is sundin nyo kung ano yung batas kung nasaan kayo. Okay? I'm not advocating anything na suwayin ang batas, lumabag sa batas. Ang problema ko yung mga gun owner na nag-agree sa batas. I mean, yung batas na yan, yeah, it is the law, kailangan mo sundin, pero it doesn't mean na maging advocate ka niyan. Ano ibig sabihin? Sa panahon ngayon, di ba? Sa panahon ngayon na ina-attack ang ating faith, no? Yung pagiging Christian mo, reason na para saktan ka nila o gawan ka ng masama. Tapos pagka papasok ka ng simbahan, hindi ka magkikerry. Bakit? Hindi ko very tawag dito, very unreasonable and illogical. Dito ako mag-vlog. Unreasonable and illogical yung yung batas na yon or requirement for PTC. Para bang nasa isip mo na
pag sa simbahan hindi makakapasok yung mga masasamang tao, no? Parang may force field, no? Kaya yung iba kinikriticize din yung ano yung faith natin. Naniniwala kayo sa fairy tale, it's a fairy tale na sa tingin mo hindi makakapasok, may force field na hindi ako makapasok simbahan. Hindi totoo yun, no? They can come and go. And kaya nila tayong gawan ng masama, no? Kaya dapat lagi kang handa. Pero ulitin ko, depende kung nasaan ang lugar, no? Doon ka magkikere. Kaya nga, nakikere ako palagi. Kasi aside from allowed dito sa batas, kung nasaan ako, syempre, yung logical na paniniwala na anytime pwedeng umatake ang masasamang tao. Ang kasamaan, syempre, gagawin nila yung bad deeds nila sa mga mabubuting tao doon sa mga hindi mo ina-expect na lugar. And ang masama dyan, yung mismong gun owner na nag-agree, ba't ka magdadala dyan? Simbahan yan. So anong kinalaman nun? Anong kinalaman? Yung ate ko ganyan magsisimba kami. Kita niya nagsukbit ako bago kami umalis. Ba't ka magdadala ng baril? Sabi ko, bakit hindi? Magsisimba ka So pag magsisimba, yung masamang tao magsisimba rin ba? The fact is, kaya nga tinawag na masamang tao yan Hindi yan nagsisimba, hindi yan naniniwala sa Diyos. Di ba? Hindi yan naniniwala. So hindi yan hindi katulad mo, ikaw naniniwala ka na Kaya sabi niya sa akin, basta ako positive thinking lang na wala daw mangyayari sa kanya. Ganun. So yung mga naging biktima, hindi sila positive thinker. Hindi siya makasagot. No? Saka sabi ko sa kanya, paano pag kailangan natin? Uuwi pa ako? Hindi na nakasagot, di ba? So, it's better to have it and not need it. Kung hindi kailangan, so be it. By the way, sabi ko nga, hindi halata sa barong. Doc Lawrence. Siguro yung liner, yung inner liner. No? Okay. Asan na ako? Ayan, ito. Tapos na kumain, nag-alis na. Mga Pinoy, pas-pas na makakain, maalis agad Yan bigla na ubos yung tao kanina, punong-puno yun Punong-puno. Anyway, so yung nangyari sa Australia, may latest development na yung mag-ama pala nag-stop over pa sa Pilipinas. So, evil people are everywhere and wala silang marker. Wala yan mga peklat sa mukha, wala. Nakakasalamuha mo yan, hindi mo alam. No? Hindi natin alam, hindi nila alam kung kailan sila aatake. That's the essence of being prepared. Hindi mo nga alam Hindi mo alam kung pati yung mga, alam ko, may mga politiko dati na inambush sa simbahan No? Or pagkasimba saka anyway. Kasi nga hindi nila in-expect. Pero for you to think na ikaw, na may gun owner ka, naiisipin mo na hindi ka nagagawa ng masama dahil nasimbahan ka, napaka-naive naman, napakatanga mo naman. No? Napakatanga mo naman to think na yung mga masamang tao, they don't play by the rules. Wala silang rules. Wala silang morality, walang ethics, wala. Kaya nga masama Kaya nga criminal It doesn't apply to them, yung mga batas. Wala yan. No? Anyway. So, ayan, usapang barong. Okay naman yung fit ng barong ko. Yun lang, yung length lang. Mas mahaba. Parang XL lang to Kasya pa ako sa XL. Philippine size No? Siguro dapat nag-double XL ako kasi masyado, parang magiging maluwag naman kasi. Anyway, so yan. Shoutout ulit sa 4 Boys Custom. Nakarating sa simbang gabi dito sa Houston, Texas. Okay. Yung product mo. Napakabait niyan. Tawag dito. And shoutout kay Paul ng Pistolerong Pinoy. Panay-panay yung gawa niya ng educational videos. Siguro mamaya pag-uwi ko, pag may time pa ako, gagawin ko ng reaction. Meron akong input doon sa sa isa niyang video, no? So, kita kits.